that need that is in the world. Faith, I can move a mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ. Strength and sing faith, faith, I can move a mountain, I can do all things through Christ. Oh, I know faith, Standing and believing, I can do all things through Christ. strengthens me, faith. Amen. Let's hear our instrumentalists. Praise the Lord. Amen. Let's praise the Lord who is greater, and that's living in us. Amen. Sing, greater sing. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, Standing and believing, I can do all things through Christ. strengthens me, faith, standing. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ. Who strengthens me, faith. Amen. Hallelujah. Amen. Church, alam nating lahat that these times na naranasan natin is darkness. Tama ba? But as we can remember nung nasa Genesis, di ba? The darkness was the canvas of God para i-create itong mundo na to. Amen? The world was without form and it was only darkness. Kadiliman lang. And kung makikita natin kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay natin through these dark times, makikita natin that the Lord made us His canvas, na kung saan He will perform miracles. He has done things na hindi natin akalain, nakakayanin natin, na hindi natin akalain na mangyayari. Because His faithfulness is forever. Hindi magbabago. Amen. So let's continue singing to Him. There is no fear, 'cause I believe. There is no doubt, 'cause I have seen your faithfulness, my fortress, over and over. Sing with me. I have a hope. I have a hope Found in your name. I have a strength Found in your grace, your faithfulness, my fortress, my fortress. Yes, over and over, Over and over. Let's make way through the waters, walk through the fire, to what you are famous for, what you are famous for. Shut the mouths of lions, bring dry bones to life, and do what you are famous for, what you are famous for. I believe in you, yes Lord, God, I believe in you.
inside of me. Unleash your power. Unleash your power. For all to see. Your spirit come and fall on us over and over. Oh Lord, sing, make way through the waters. Walk me through the fire. Do what you are famous for. What you are famous for. Shut the mouths of lions. Bring Dry bones to life. to what you are famous for. What you are famous for. Believe in you. You gotta believe in you. Sing, church. I believe in you. Yes, Lord, I believe. God, I believe In you, God of exceedingly, God of abundantly, more than we ask or think. Lord, you will never fail. Your name is powerful. Your words unstoppable. All things are possible in you, God of exceedingly, God of abundantly, more than we ask or take. Lord, you'll never fail. Your name is powerful. Your words unstoppable. All things are possible in you. Yes, Lord, lift your name on high, Lord. Dahil Lord, hindi mo kami pinabayaan kahit na gaano kadilim ang aming naranasan, Panginoon. I believe in you, God, I believe in you. Yes, Lord, God, I believe in you. I believe in. Come on, let's continue singing. I believe in you. God, I believe in you. I believe in you. God, I believe in you. Sing, God of exceedingly, God of exceedingly, God of abundantly, more than we ask or think. Lord, you will never fail. Your name is powerful. Your words unstoppable. All things are possible in you. God of exceedingly, God of exceedingly, God of abundantly, more than we ask or think. Lord, you will never fail. Your name is powerful. Your words unstoppable. All things are possible in you. Lord. Hallelujah. Sing. Let's come to the Lord in prayer. Yes, Lord, hallelujah. Pinupuri ka po namin, Lord. Pinapasalamatan, Lord. For these times you have given us, Lord God, para ma-realize namin, Lord, that we are not in control, but you are. Panginoon, pinakita mo sa amin kung gaano ka kadakila, Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Naranasan man namin na maging down, but still you lift our head up, Panginoon. And Lord, because of your grace, because of your power, Panginoon, we are standing here in your presence, Panginoon. So, Lord,
Kaya ngayon, Lord God, we are praising your name, Panginoon. Because this is what we can offer, Panginoon. This is what we can give, Lord. Dahil wala na kaming ibang ibibigay dahil nasa iyo na lahat, Panginoon. And you have proven us your powers by doing miracles in our lives, Panginoon. Panginoon, walang katumbas ang iyong grace, ang iyong power, ang iyong love para sa amin. Kaya ngayon, Lord, naririto kami, Lord. We lift our hands to you, Lord. We lift our voices to you, Lord. We sing at the top of our lungs, Lord. We shout because we love you back, Panginoon. And we can't do this without your love, without you loving us first, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, we continue in praising your name, Panginoon. In the means of hearing your word, in the means of digesting your word, ng buong puso namin tinatanggap, Panginoon, kung ano man ang gusto mong i-correct sa amin, Panginoon. This is our way of praising your name, Panginoon. Because, Lord God, gustong-gusto namin marinig ang iyong mga salita. Kaya sa mga oras ito, Panginoon, we open our hearts, we open our minds, Panginoon, para sa inyo. We welcome your presence. Lord, fill this place with your Holy Spirit, Panginoon. So, Lord God, your presence is all we want, Panginoon. And right now, we sing to you. There is no fear, 'cause I believe. There is no doubt, 'cause I have seen your faithfulness, my fortress, over and over. And all this we ask and pray in the mighty name of Jesus. Everybody say amen, amen. Kadakilaan ng ating Panginoon. Bago po natin tanggapin ang tinapay at ang saro, atin munang pakinggan ang paalala po sa atin ng banal na kasulatan. Buhat sa unang Korinto 11 verse 27 hanggang sumusunod. Ganito po ang sinasabi. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na pinagkaloob niyo po, Panginoon, sa amin ngayong araw, Panginoon. Panginoon, narito po kami upang alalahanin ang inyong kadakilaan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin at kami po'y humihingi ng tawad sa lahat ng aming pagkakasala, pagkukulang sa inyo, Panginoon, upang maging karapat-dapat po kami sa pagtanggap na ito, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ganito po ang sinasabi sa 1 Korinto 11:23. Sapagkat ito ang turong tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa atin. Tanggapin po natin ang tinapay. Matapos paghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito
ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa huling pagparito. Pagpalain po pagbabasa ng kanyang salita. Amen. Good morning po sa ating lahat. Yan. Nabati niyo na po bang good morning yung katabi niyo? Pakibati nga po, good morning. Yan, good morning po sa ating lahat. Muli po, dadako tayo sa ating pagbibigay at pagkakaloob sa ating Panginoon. Nakapagbigay na po ba kayo ng minsan ay o madalas ay kulang? Maaari, no? Palagi. Nakapagbigay na din po ba kayo ng sobra? Sobra. Maaari din po. Natural po yun. Basahin po natin sa ating Biblia. Matatagpo natin sa 2 Korinto chapter 8 verse 8. Sabi po ni Pablo dito, hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoon, Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng karukhaan. Kasunod po noon, doon po sa sunod na verse, sa 15, naganap sa inyo ang sinasabi ng kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Kaya po, napakagaling ng ating Panginoon. Kung pinagkukulang niya tayo, mayroon pa rin tayong natatanggap sa Kanya. Kung lumalabis man, sapat pa rin yung natatanggap natin. Kaya po, sa ating pagbibigay, nakalagay po dito, nagbibigay tayo dahil hindi kulang, hindi sobra, hindi meron o wala. Pero nagbibigay tayo kasi meron tayong pag-ibig sa ating Panginoon. Amen po ba? Okay, magbigay po tayo sa ating Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our God saves. Our God saves. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We give thanks. We give thanks. I'm grateful for who you are and all you've done. You, Lord, For saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. thank you, Lord, for saving me. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our God saves. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We give thanks. Yes, we give thanks. Sing, I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord. For saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you. Say, you've been so good, you've been so good.
thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you, Lord. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you, Lord. For saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. My soul. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. From the clouds you speak, what was veiled now is seen. Jesus angel, the invisible God, divinity confirmed in the transfigured word. A kingdom once concealed on the earth now revealed. Holy is the Lord revealed before my eyes, and my burning heart scars to take it in. As I behold your beauty with unworthy eyes, the only song to sing is hallelujah, hallelujah, hallelujah. My King is hallelujah, hallelujah, hallelujah. My King is hallelujah, hallelujah, hallelujah. My King is hallelujah, hallelujah, hallelujah. My King. Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos sa umagang ito. Kay sarap isipin na sa araw na ito ay araw ng mga puso. Araw ng pag-ibig. Malamang ang bawat sa atin ay ito'y pinaghahandaan na
pinaghahandaan natin, bakit kasi makita natin yung ating liniligawan, ay malamang ito ay may prepare ka na sasabihin mo yung gusto mong sabihin sa kanya. At malamang yung babae, yung inaasam niya naman na yung sabihin sa kanya ng nililigaw. At binabatay ko ngayon sila Pastor Rodil na araw ng mga puso. At ito ay kaarawan ng kanilang kung paano silang kinasal anniversary. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos, talagang napakabuti niya. Na sa araw ng mga puso, na itaon pa ngayon na ako ang nakatayo. Hindi dahil sa talagang inano ko na ako ay nakapula, talagang nagkataon lang na pero ng Panginoon Diyos, sapagkat ang pag-ibig ay naging simbolo ito sa panahon niya, naging parang simbolo yung pula, no? Pero ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? So yun ang pag-aaralan natin ngayon. Kung mayroon po tayong banal na kasulatan, ay pag-aralan po natin at buksan po natin sa John 3:16. Malamang ang bawat sa atin ay alam na natin yung John 3:16. Malamang tayo lahat ay memorado natin. Kahit sabihin natin nasa bus tayo, nasa jeep tayo, o nasaan man tayo, pag tinanong tayo John 3:16, ano ang sinasabi? Walang kaputol-putol masasabi natin yung sinasabi sa banal na kasulatan. At kung bibigyan ka ng pagkakataon na ikay makapag-ngaral, malamang ang una mong bubuksan ay John 3:16. Kasi bakit? Alam mo na yung sinasabi sa banal na kasulatan. John 3:16, alam ko na to. At ito yung bubuksan mo. Sa oras na ito, sa ating pag-aaral, mga kapatid, nais ng ating Panginoon Diyos na muling manumbalik yung init nung una nating pagtanggap sa Panginoon Diyos na narinig natin at nabasa natin, wow, ganito pala. Ganito pala ang sakripisyo na ginawa ng Panginoon Diyos. Ibinigay niya pala yung kanyang bugtong na anak para sa akin. Sa oras na ito, hinihiling ko ang bawat sa atin na tayo ay tumayo at buksan po natin ang banal na kasulatan sa John 3:16. Ganito ang sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hinihiling ko ang bawat sa atin na tayo ay tumayo at tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Na sa oras na ito, muli namin madama ang iyong dakilang pag-ibig. Muli namin madamdaman ang iyong dakilang pagmamahal kung paano ikaw ang Panginoon Diyos na patuloy na sa amin na nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Pagkagising namin sa umaga, buhay at kalakasan, pagpapala araw-araw patuloy na dumadaloy sa bawat tahanan namin. Salamat Ama, maging sa aming hanap buhay na ito'y patuloy niyong pinagpala. Salamat Ama sa kalakasan ng aming katawan lupa at patuloy niyong iniingatan. Ama, narito kami sa iyong banal na harapan sapagkat nais bigyan namin kayo ng kaluwalhatian at madama namin ang mensahe na kaloob mo Ama. Inihiling namin sa iyo, mabuksan niyo po ang aming puso at isipan upang lubusan naming maunawa ng mga talatang ito. At hinihiling ko sa iyo sa oras na ito ang iyong lingkod. Lugubin niyo po na iyong banal na Espiritu. Nais ko po Ama na ang mga salita na nagmumula sa akin ay galing sa iyo Ama. Ang bawat masambit ng aking mga labi, ito'y kalooban mo Ama. Ang iyong banal na Espiritu ang magsasalita sa akin sa oras upang ito'y maging karapat-dapat sa iyong dakilang pangalan. Ang lahat ng ito ay aming pinapasalamat at idinadalangin sa tanging pangalan po lamang ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sabi ko nga kanina, napakasarap pakinggan. Araw ng mga puso. Ang nais ng ating Panginoon Diyos na sa oras nito, yung mensaheng ito ay manumbalik yung dating init ng pagtanggap natin. Kung una natin tinanggap siya, ay manumbalik yung init na yon hanggang sa kahuli-hulihan ng ating buhay. Ang ating pong pag-aralan ngayon, dapat nating isapuso ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Paano ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig? Number 1, inibig
ng walang katulad. Wow! Ipinakita ng Diyos. Paano niya ipinakita? Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Walang katulad. Ang sabi rito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Walang katulad. Ipinakita niyang walang katulad ang kanyang pagmamahal, pag-ibig. Sa kabila ng sakripisyo, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang salitang pag-ibig ay gayon lamang ay isang malalim at malawak at walang katapat. Hindi nasusukat ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Diba? Ang pag-ibig ng Diyos hindi kayang sukatin. Hindi po ito katulad ng pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig ng tao, madalas bias, madalas marumi. Ang kanyang pag-ibig, ang pag-ibig ng tao, may motibo. Ang pag-ibig ng tao ay makasarili. Karaniwang ibinibigay batay sa inaasam nito, matanggap bilang kapalit. Pero hindi ganoon ang Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos, hindi siya tumitingin kung ano ang iyong hitsura. Tumanda ka man, kung lumubot man ang iyong mukha, magbago ka man, ang pag-ibig ng Panginoon Diyos ay hindi magbabago. Alam niyo po, ang sabi niya, ang kanyang pag-ibig ay lagi inaalay na punong-puno ng pagmamahal. Laging dalisay, laging banal, na laging naghahangad ng pinakamainam na bagay sa kanyang minamahal. At ikaw yun, ang hinahangad ng Panginoon para sa iyo ay yung pinakamainam na bagay. Ang pagmamahal ay malayang ibinibigay na walang anumang kapalit. Ang Panginoon Diyos hindi naghahangad ng anumang kapalit. Dahil siya ay pag-ibig, ang kanyang pagmamahal ay hindi kailanman nagtatapos. Ang sabi sa Jeremias, lagi niya itong binibigay. Jeremias 31:3, lagi niyang ibinibigay sa iyo. Lagi niya ibinibigay. Hindi mo siya inibig. Hindi mo siya pinansin. No? Pero ang pag-ibig niya, lagi niya pa rin ibinibigay. Ito pa ang maganda. Sabi sa Juan 4:19, ang sabi, inibig niya tayo ng Diyos bago pa man tayo umibig. Wow! Napakasarap pakinggan. Wala pa tayo sa sinupupunan ng ating na magulang. Inibig na tayo ng ating Panginoon Diyos. Sa kabila ng tayo ay hindi naging matapat, ay inibig na tayo ng ating Panginoon Diyos. Inibig niya tayo kahit na tayo'y makasalanan. Ang saklaw ng pag-ibig ng Diyos ay walang katulad. Pero mo isipin mo, no? Kaya nga sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundo. Tingnan nyo, mundo ang pinag-uusapan. Hindi lamang San Pedro. No? Kasi kung San Pedro lang, ay kawawa ang taga-Binyan. Kawawa ang taga Santa Rosa, kawawa ang taga ibang bansa, kawawa ang China. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, lahat, Pilipinas, Amerika, China, Hong Kong, iba't ibang bansa, mahal ng ating Panginoon. Ganong kalaki ang pag-ibig. Maging sa kasuluk-sulukan ng mundo, pati mga tribo, ang pag-ibig ng Diyos ay naroon na. Sukdulan pa umabot dun sa pinakahuling limitasyon ng pag-ibig. Sukdulan sa huling limitasyon ng pag-ibig. Sakripisyo na walang katulad, walang hihigit pa ang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang mamatay sa krus. Alang-alang sa iyo, sa akin, sa atin lahat. Ang tanong ko mga kapatid, karapat-dapat ba tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon Diyos? Iniibig ba natin ang ating Panginoon Diyos? Kahit na tayo o kung panahon, inibig ba natin ang ating Panginoon Diyos nung panahon natin tayo'y masagana? Inibig ba natin ang ating Panginoon Diyos nung tayo ay walang pera? Inibig ba natin ang ating Panginoon Diyos nung tayo ay nasa banig ng karamdaman? Ng kapatid, makakasagot niyan kayo lang.
Hindi po ako. Tanungin niyo po yung sarili niyo, paano natin siya inibig? Bakit? Kasi ipinakita ng ating Panginoon Diyos yung kanyang pag-ibig. Ang sabi niya, walang katulad. Bakit naging walang katulad? Kasi ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo. Pangalawa mga kapatid, ang sabi rito, dapat nating isapuso ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Paano ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig? Inibig niya tayo ng may pagmamalasakit. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin kung kaya ayaw niya tayong mapahamak. Grabe. Pagmamalasakit, ayaw tayong mapahamak. Siguro naman dito sa ating pamilya o kaya sa mag-anak, wala naman siguro tayo hinahangad na mayroon mapahamak sa ating minamahal. Palagay ko wala. Purihin ang Panginoon Diyos. Pero kung titingnan niyo po, grabe yung pagmamahal sa atin ng ating Panginoon Diyos. Hindi lang doon sa ayaw yung tayo mapahamak. Yung pagmamalasakit, yung pagkagising natin sa umaga, makita natin na binigyan niya tayo ng panibagong kalakasan. Pagkagising natin sa umaga, araw-araw yung pagpapala na hindi nauubos. Kahit saan tayo pumunta, lagi may biyaya binibigay sa atin. Kung titingnan po natin, sa panahon ngayon, di ba? Ano bang panahon ngayon? Di ba? Pandemic. Hindi lahat ng may negosyo ngayon. Bihirang-bihira. Napakadalang yung umaasinso. Karamihan, kahit nga malalaking company, nagsasarado. Pero bakit ikaw? Tayo mga Kristiyano, nagtatayo pa ng branch, patuloy pa lumalago. Hindi mo ba napansin? Hindi tayo nagugutom. Tingnan po natin, bakit ka ayaw pahamak? Lahat ng lakad mo sinasamahan ka, iniingatan ka. Bakit kasi ayaw kanyang mapahamak? Diba? Ayaw na tayo mapahamak. Tandaan natin mga kapatid, ang buhay ng tao, dalawa lang ang pupuntahan. Kapahamakan at buhay na wala hanggang. Alin po ang pipiliin natin sa dalawa? Kapahamakan? Sino po rito ang gusto ng kapahamakan? Palagay ko wala naman siguro dito may gusto ng kapahamakan. Ang pangit naman ang pangarap mo kung ang pangarap mo ay kapahamakan. Palagay ko lahat dito ang gusto ay buhay na walang hanggang. Buhay na walang hanggang. Lahat tayo. Pero ang tao baliktad. Sa kabila na nangangarap, sa kabila ng gusto niya, ang buhay na walang hanggang. Pero ang ginagawa niya, buhay na pampaiksi. Temporary. Kabaliktaran doon sa buhay na gusto niya na walang hanggang. Bakit? Makikita mo sa gawa. Ang gawa ng tao. Sa kabila ng itong ating katawan, pinagkatiwala lang sa atin ng ating Panginoon. Anong ginagawa natin? Kung ano-anong lasong ginalagay natin sa ating katawan. Nanyan yung sigarilyo, alak, drugs. At hindi tayo nag-iingat. Pansinin nyo nga lang, di ba? Bibisikleta tayo, akala mo yung bisikleta natin ay di motor. At kapag tayo naman ay nakamotor, akala natin pulis tayo. Masyado tayo mayabang. Kung gusto natin ng buhay na walang hanggang, bakit hindi natin gawin ang kalooban ng ating Panginoon? Pero purihin ang Panginoon Diyos. Sa kabila ng tayo ay makasalanan, sa kabila ng tao ay makasalanan, sa kabila ng tao, sa katotohanan ng kinamumuhian ng tao ang Diyos at tinututulan ang lahat ng paninindigan ng Diyos, nakita pa rin ng Diyos ang halaga ng buhay ng tao. Hindi siya na nakuntinto. Hindi nais ng Diyos na makita ang tao na mawala dahil sa kasalanan. Hindi siya nasisiyahan na panurin ang sangkatauhan na magmarcha sa walang hanggang kapahamakan. Ipinapakita pa rin ng ating Panginoon Diyos yung kanyang dakilang pag-ibig, yung kanyang pagmamalasakit. Kaya ang sabi niya, ayaw kanyang mapahamak. Ayaw kanyang mapahamak. Nawa mga kapatid, ito ang ilagay natin sa ating puso. Ito ang ipakita natin
sa ating kapatid sa pananampalataya. Ito ang ipakita natin sa mga taong hindi pa nakaranas ng pagmamahal sa Panginoon Diyos. Paano natin ipakita yung ating pag-ibig? Sa pamamagitan ng gawa. Kung paano ang ginawa ng ating Panginoon Diyos, yung pagmamalasakit niya. Kung mapapansin nyo ngayon mga kapatid, ang pag-ibig ng tao, kakaiba. Imbis na ipadaman niya, imbis yung ayaw niyang papahamak, ipinapahamak niya. Maliit lang na bagay. Ang tao na nagkakautang sa kanyang kapwa, anong linalagay niya? Ipinupost niya agad sa Facebook. At sinasabi niya, ang kapal na mukha nito. Nagpapakita pa sa akin. Dapat mga kapatid, ipakita natin, imbis na sabihin natin, dapat ipanalangin natin siya. Yung mga kapatid natin sa pananampalataya na nag-post sa Facebook, o kung ano pa man, na sinasabi, bakit mo pinapakailaman may buhay na may buhay? Hindi mo na kailangan ilagay doon. Kung mahal mo siya, at ayaw mo siyang, kung ikaw ay malasakit, usapin mo, para maintindihan niya yung pagkakamali niya. Nadako tayo sa panghuli mga kapatid. Ano ang sinasabi? Ano ang nais ng ating Panginoon Diyos? Isa puso at ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Paano ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig? Pangatlo, inibig niya tayo ng may pangako. Ang sabi rito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung kaya nais niya tayo magkaroon ng buhay na walang hanggang. Wow, napakasarap isipin na yung kanyang pangako, ang kanyang pangako, ano ang sabi? Buhay na walang hanggang. Ako gusto kong magkaroon ng buhay na walang hanggang. Gusto kong makamit yung pangako ng Panginoon Diyos. Bakit? Kasi dito sa lupa, wala akong kapayapaan. Walang kapayapaan. Grabe. Kahit na anong gawin ko para ako'y magkaroon ng kapayapaan, wala talaga. Miski nga sa hanap buhay ko, sa hanap buhay namin, masabi natin may pera. Nandyan, sagana. Pero yung kapayapaan, iba. Iba pag na kay Kristo ka. Makikita mo ang kapayapaan. Alam niyo yung sabi doon? Yung sabi sa banal na kasulatan, kung babasahin po natin, yung sabi niya, pupunasan niya ang iyong mga luha. Sabi niya, hindi ka na doon makakaramdam ng anumang sakit at hindi mo na maalala ang iyong nakaraan. Yun ang gusto kong kapayapaan na maranasan ko. Mga kapatid, dito sa lupa, tayong lahat ay tulad ng mga tupa. Sino po rito yung nakapag-alaga na ng tupa? Wala. Nakapag-alaga ng kambing. Palagay ko mayroon, lalo na sa mga taga-probinsya. Ano po ba ang kambing? Ang kambing, kailangan mo siyang talian. Kailangan mo siyang talian para sumunod sa'yo. At kapag hindi siya sumunod sa'yo, kailangan mo siyang batakin para hilahin mo siya kung saan mo siya gusto dahil nandun ang gusto mo na maraming pagkain. Pero ang kambing, dahil siya ay kambing, yung gusto niya ang masunod. Kaya kapag pinuwersa mo siya, susuwagin ka niyan. Ganun tayo. Gusto natin na yung gusto natin ang masunod. Hindi yung gusto ng Panginoon Diyos. Sa kabila ng pangako ng ating Panginoon, dadalahin tayo sa buhay na wala hanggang. Pero ang ginagawa natin, doon tayo sa gusto natin, sa kapahamakan. Purihin ang Panginoon Diyos. Ganong kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa mundo. Lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo ay nawala sa sarili nating pamamaraan, sa halip na sa pamamaraan ng Diyos. Lahat tayo ay namarapat, naparusahan ng Diyos sa kasalanan. Pag sinabing marapat, nandun sa tama. Kumbaga sa ikaw ay nasa hukuman, paparusahan ka ng kamatayan dahil ikaw ay nagkasala. Marami nakakita sa iyo kung paano ikaw ay nanlamang ng kapwa, kung ikaw ay paanong nagnakaw, kung paanong ikaw ay naging drug lord, naging addict, kung paano ikaw ay gumawa ng kasamaan. Pero salamat sa pag-ibig ng Panginoon Diyos. Yung kasalanan nating yun, yung kasalanan mong yun, inako niya. Bakit?
Kasi gusto kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Yun ang pangako niya sa atin. Yun ang pangako niya sa'yo. Hindi lang niya pangako sa akin, pangako niya sa'yo. Mga kapatid, nais kong balikan ang talata na ating pinag-aralan. Ang sabi rito sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa makatuwid mga kapatid, may tatlong bagay na dapat nais sa puso kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig. Number 1, ang sabi rito, inibig niya tayo ng walang katulad. Walang katulad. Pangalawa, inibig niya tayo ng may pagmamalasakit, pagmamahal. Pangatlo, inibig niya tayo ng may pangako. Inibig niya tayo may pangako. Tanong ko mga kapatid, natanggap mo na ba ang pag-ibig ng Diyos ngayon? Hinihiling ko mga kapatid, ang bawat sa atin na tayo ay yumuko o tayo ay tumayo at manalangin. Ama naming Diyos, Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, muli kami ay nagpapasalamat sapagkat kalooban mo na kami ay makapakinig ng mga salita mo. Tunay ngang pinukaw mo ang bawat damdamin ng bawat sa amin kung paano yung init ng pagmamahal mo ay walang katulad, walang katapat, kung paano ang pag-ibig mo, Ama, ang pag-ibig mo, ang pangako mo na magkaroon kami ng buhay. At ito ang lubusan namin ipinagpapasalamat sapagkat ikaw ang Panginoon Diyos na ikaw lamang ang makapagbibigay ng buhay na wala hanggan. Kaya salamat Ama sapagkat sa amin ikaw ay patuloy na naawa, ikaw ay nahabag, at salamat Ama sapagkat ang ang iyong pangako ay kailanman hindi nagbabago. Ang lahat ng ito ay aming ipinapasalamat at dinadalangin sa tanging pangalan po lamang ni Jesus. Amen. We are continuously inviting those who are able to come every Sunday. Sabihan niyo po sila na makasama po natin dito, provided that they have to bring their face mask and face shield. And at the same time, meron naman po tayo diyang alcohol. Meron tayo mga, ika nga po ay mga for health protocols na hiningi ng government, sinusunod po natin. Ano ho? Then, gusto ko pong ipag-anyaya ito ngayon pa lang na on March, hindi pa namin nasiset yung date, pero ito po ay March, magkakaroon po tayo ng life group seminar. Pangunahan po sa atin ni Pastor Marvin o ni Kuya Marvin. So, magsasama-sama tayo sa March. Face-to-face, dito. So, those who are interested to become a leader ng life group, iimbitahan po namin kayo. So, it doesn't matter kung kayo po ay bagong mananampalataya o datihan na ho kayo mananampalataya, ang importante po dito, meron kayong personal relationship sa Panginoon at handa po kayong paggamit sa Panginoon. Amen po ba? So ito ho ay gagawin po natin by March. So ina-announce ko na po sa ating lahat, para nang sa ganun po, tayo po ay lalo pang lumalim sa ating pangunguna, lalo pang lumago ang kaharian po ng ating Panginoon. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Una sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa patuloy na pag-iingat niyo po, Panginoon, sa bawat isa, sa isang buong linggo, Panginoon, na kami po inyong iningatan, pinagpala, Panginoon, at biniyayaan, Panginoon, ng buhay at kalakasan, Panginoon, upang magamit namin, Panginoon, sa aming panglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa wisdom, sa iyong mga salita, O Lord, na iyong pinahagi, Panginoon, sa umaging ito, O Lord, na aming narinig, Panginoon, na kung paano niyo po, Panginoon, pinakita ang iyong pag-ibig. Na nawa, Panginoon, tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa
na ang pag-ibig ito, Panginoon, ay maibahagi namin sa aming mga kapwa. Hindi lamang, Panginoon, sa salita, bagkus, Panginoon, sa aming mga gawa, Panginoon, ay maipakita namin, Panginoon, kung paano ka namin, Panginoon, minamahal, O Lord, upang ibigin namin, Panginoon, ang aming kapwa, Panginoon, na iyong iniibig, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig na walang hinihinging kapalit, Panginoon, at binigay niyo sa amin, Panginoon, ang kaligtasan, O Lord. Nanawa, Panginoon, ang kaligtasan ito, Panginoon, ay aming pangalagaan, panghawakan, at ibahagi, Panginoon, sa mga taong naliligaw. Salamat din, Panginoon, sa mga pagpapala, O Lord, na iyong pinagkaloob sa amin sa bawat isa. At sa aming mga pagkakaloob, Panginoon, itinataas namin sa iyo, O Lord, ang aming mga kaloob, na ito po ay inyong pagpalain, Panginoon, at pagyamanin upang magamit, Panginoon, sa iyong mga salita. Upang sa ganun, Panginoon, maraming tao, Panginoon, makapakinig ng iyong mga mensahe sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga gawain ito. Na patuloy namin, Panginoon, na hinihingi, Panginoon, ang kalakasan, O Lord. At sa aming pangunguna, ang bawat workers, Panginoon, ng iyong iglesia, O Lord, na kayo po, Panginoon, siya mag-iingat sa bawat isa, O Lord. At sa darating pang linggo, sa aming buhay, sa aming plano, sa lahat ng aming mga plano, O Lord, itinataas namin sa iyo, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang magsakatuparan ng lahat na ito, Panginoon. Kahit nalalaman niyo lahat, Panginoon, mga mangyayari sa amin, sa inaharap, sa aming kinabukasan, O Lord, ang aming kaligtasan, physically, spiritually, Panginoon, sa iyo namin, Panginoon, itinatagubilid ng lahat, O Lord. At sa aming pag-uwi, Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, inyong pag-iingat sa bawat isa, O Lord. Kung paano niyo kami, Panginoon, iningatan, patungo sa bahay-sambahang ito, ay isang hinihingi namin, Panginoon, inyong pag-iingat hanggang sa kami po ay makarating ng ligtas sa aming mga tahanan, O Lord. Muli, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang aming walang hanggang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Made a way when our backs were against the wall and it looked as if it was over. You made a way, and we're standing here only because you made. Sing, you made a way when our backs were against the wall and it looked as if it was over. You made a way, and we're standing here only because you made. You move mountains, you cause walls to fall with your power. Perform miracles, and there's nothing that's impossible. And we're standing here only because you made it. You move mountains, you cause walls. With your power, Lord, perform miracles. There is nothing that's impossible, and there's nothing in only because you made. And we're standing here only because you made, and we're standing here only because you made a way. Mga kapatid, tayo pong lahat ay magsitayo at ating pong tanggapin ang pagpapala. Sa isang Diyos nating tagapagligtas, sa pamamagitan ng Jesucristong Panginoon natin, sa kanyang kapurihan, karangalan, kadakilan at kapangyarihan, mula panunguna, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Mga kapatid,
patuloy tayo panawin natin mga kapatid na sa Panginoon. Welcome po. Let's greet one another. At naiwan po yung mga elders. Praise the